na nakaantabay po sa ating isinasagawang gantong mga Bible study or pagsagot sa mga tuligsa laban sa simbahan. So, sa pagkakataon pong ito ay habang meron po tayong kaunting oras na ipinagkaloob sa atin para magsagawa ng ganitong video, ay ipinasya po nating ilaan natin ito dun sa pagsagot sa tuligsa. No? At sa pagkakataon pong ito, ang sasagutin po natin ay yun pong tuligsa ng isang matanda. Bagamat matagal ko na pong ipinasya na hindi po ito sagutin dahil wala naman hong bearing yung kanyang mga sinasabi, more on parang dala lang ng kanyang sama ng loob at tayo nga ho ay parang nag-aalala dahil baka sa kanyang sobrang galit ay atakehin sa puso yung matanda. Kaya hindi na ho natin sinagot yon at inuunawa ho natin yung kanyang kalagayan. Ngayon, may mga nakapanood po, it so happen mga estudyante ko, hindi naman ho sila kumbaga naniniwala doon, pero syempre kahit papaano nagko-question din sila ano yung masasabi ko doon sa mga sagot ng matanda. So in-explain ko naman sa kanila, pero mas maganda siguro ay bigyan din natin ng kaunting sagot. Medyo mahaba yung kanyang isinagawang yung kanyang isinagawang pagbubukas ng sama ng loob. So kaya pipiliin lang ho siguro natin yung sasagutin natin sa kanyang sa kanyang mga akusasyon, at siguro itutuwid natin yung mga mali niyang paniniwala at yung mga hindi mali niyang alam, no? Lalo na sa kasaysayan ng kanilang relihiyon. Okay po. At para po sa kaalaman ng marami, pasensya na ho kayo, hindi ko kilala itong matandang ito, no? So kaya ang gagawin na lang ho natin ay ito ho yung kanyang mukha. Hindi ko kilala itong matandang ito, pero sasagutin ho natin yung kanyang akusasyon, okay? O yung kanyang mga masasabi nating paratang, okay? So, umpisahan na ho natin para makarami-rami po. Hello po, magandang araw. So, adjust lang po natin. Alpi Angeles, hintayin natin na ayan o, gagapang po yan. yung kanyang Alpi Angeles, parang langaw, pulag lubot. So doon pa lang ho makikita nyo, no, na dito pa lang ay medyo kakaiba na yung kanyang atake. Siguro hindi naman ho tayo magtataka sapagkat ganyan ho yung natutunan nila doon sa kanilang pumanaw na leader. Doon ho na ganyan kasi estilo ng pangangaral nila, no? Parang isang hindi karaniwan sa isang lalaki yung gano'n na ang kanyang paraan ng pag-atake, no? So, doon sa kanyang pagkatao, ang tawag nga ho namin doon ay ad hominem, ano? O yung iba sinasabi ad hominem, pero that is Latin po kasi, no? Okay, sige. Tuloy po natin, ano? Sino ang Bisaya diyan? Ibig sabihin, para siyang langaw na pula ang puwet. Ibig sabihin, figure of speech is parang, di ba langaw, lipad dito, lipad doon, lipat dito, lipat doon, mga ganyan ba? Anong ibig ko sabihin? Kasi ito si Alpi Angeles. Galing po ito sa ang dating daan. Yan. Kilala kasi ang MCGI or Iglesia ng Diyos or kaanib sa Iglesia ng Diyos na pinangungunahan ni Brother Eli nung araw. Way back, kasama pa natin si Brother Eli mga 1980s, 1990s hanggang sa siya po'y umalis na lumayo na po siya sa akin. Kaya kung nasabi siyan, walang kaalaman ang naduble ko nga lang ang sulat ng walang kaalaman ang utak. Pasensya na po kaya naduble yung ang. Pero ang ibig ko sabihin, walang... Intindihan ho natin yon at medyo talagang ganun pagka nagkakaedad na, no, medyo hindi na rin stable yung mga, siguro dahil sa emosyon, medyo hindi na rin na pag-iisipang mabuti yung kanyang sinasabi, ano. Naiintindihan ho natin yon. Laman. Wala siyang nalalaman sa mga pinagsasabi niya at walang kaalam-alam or paano ko ba sasabihin. Kasi itong ating... So, kahit siya mismo hindi niya alam kung paano niya sasabihin.
siya mismo yung inaatras sa akin na wala daw akong kaalam-alam, siya mismo hindi niya alam kung paano sasabihin sa atin. At naiintindihan ho natin yon, ano? Hindi ho, ang totoo, wala ho tayong sama ng loob doon, naiintindihan natin yon. At sabi ko nga, nag-aalala tayo, no, dito sa matandang ito dahil baka mamaya sa sobrang galit niya, pagka pinanood niyo ito yung video niya, no, medyo nangangatal yung kanyang, nanginginig daw yung kanyang ano, no, sa galit, ano. Sige, tuloy po natin. Pakinggan sa mga kasi itong ating bibigyan ngayon ng reaction, yung mga sinasabi niya, may kakaiba mga kapatid. Kung ano man yan, mas maiging siguro ating umpisan. Unang-una mga kababayan, puntahan natin kung sino ba itong si Alfie Angeles. Ayan mga kababayan, punta tayo dito mga kapatid, ayan, nakita ninyo. Ito po si Alfie Angeles. Ito po galing, ang istorya nito mga kababayan, mga kapatid, ito po'y galing sa, dito po sa mga kaanib ng Iglesia ng Diyos way back 1990s, mga kapatid. Yan, ayon nga sa kanya, siya po ay may katungkulan siya dito sa gawain sa mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na pinamumunuan nga ni Brother Eli. Ngayon, kaya ko nasabi ito na parang langaw na mapula ang puwet, lipad ng lipad, lipat dito, lipat doon. Kasi umalis siya sa samahang ang mga kaanib ng Iglesia ng Diyos, umalis siya dito, na ngayon ay mas kilala sa MCGI, pumunta siya muna doon, sa Iglesia na nasa Diliman. Yun ho, itutuwid natin yun, ano, yung sinasabi niyang pumunta siya muna sa iglesia ng nasa Diliman. Mali ho yun, ano? Bago ho ako naanib sa iglesia ni Cristo, no, doon po sa Diliman, nauna ho akong maging miyembro sa dating daan. Doon nga po sa pangalang mga kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated. So, maging matinik ho kayo sa pakikinig, ano, at pagka hindi ho tayo naging maingat sa pakikinig, baka madali ho tayo ng mga gantong uri ng mga tao, no? So, hindi ho ako nauna muna, yun ang banggit niya, no? Nauna muna doon sa Iglesia ni Cristo, hindi ho ganon. Nauna po tayo doon sa iglesia ng mga kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, saligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated. Okay po, nililinaw ho natin yon, ano? Sige po, tutuloy natin. Binigyan siya doon kung ano man ang tungkulin niya doon, nagiging kaanib siya doon, member siya doon. Hindi lang natin alam naman natin kasi pagkasabing galing dito sa mga kaanib sa iglesia ng Diyos, ang karian dyan sa Diliman is talagang antimano, bibigyan ka agad dyan ng mga magagandang posisyon. Yun po siguro dapat mapansin ito ng mga kaibigan ho nating Iglesia ni Cristo. Hindi naman totoo yun, ano? Ang katunayan, marami hong mga miyembro ng dating miyembro ng Iglesia ng Diyos na dating daan na lumipat po sa iglesia, hindi naman ho nagkaroon ng gano'n na mataas na posisyon o trabaho doon sa iglesia ni Cristo, no? For example, sila yung mga kasama ko ho dating mga miyembro din ng mga mayayaman, hindi ho sila binigyan ng hindi ho si Brother Chito Villadolid, hindi naman ho binigyan ng trabaho at mayaman ho 'yon. So may mga kasama kami, may mga trabaho, pero hindi ho totoo yon na pagka-miyembro kayo ng dating daan, automatic bigla kayo may trabaho o may tungkulin doon sa doon sa Iglesia ni Cristo. Ito ho ay in fairness naman po sa ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Ito ay malaking paninira sa kanila, no? Sige po, itutuloy po natin. Hindi nagtagal, lumipat, pumunta ngayon doon sa iglesyang lumuluhod sa harapan ng kahoy, tisa, chalk, larawan, at ano-ano pa. Yun ho ang tinutukoy niya ay Katoliko daw ho yun, yung mga taong sumasamba daw o lumuluhod sa kahoy, sa tisa. Mamaya ho sasagutin natin yan. Yun, ito nagsasalita siya patungkol ngayon dito sa MCGI. So kung ano pa man yan, mas maiging umpisa na natin. Ito po siya mga kabayan, mga kapatid. Yan.
Ayusin lang natin, ayusin lang natin. Medyo Ayan. Andyan kasi siya. po natin kasi Ano ba ang sinasabi niya at dito? Bansang Pilipinas Incorporated. Hindi po ako nabautismohan sa MCGI. Yan, stop tayo ha. Sabi niya, ako po'y galing sa ang dating daan. Yan. Sabi niya, ako'y galing po sa ang dating daan. Hindi po ako nabautismohan diyan sa MCGI. Yan. At ang meaning sa kanya, yung MCGI ay sa ika nga nakalimutan ko o nakikita nyo ho kung gaano siya dito pa lang inuunawa natin na kahit siya mismo hindi niya alam yung talagang sinasabi niya. Sa Biblia naman ho yun, may mga tao na hindi talaga nila alam yung sarili nilang pinatutunayan, pinaninindigan. Naiintindihan ho natin yon. So kahit siya mismo ay hindi niya na mapagtagni-tagni sa utak niya kung ano ba yung relihiyon niya. Kasi parang nanggigigil ako. Ayan, yan delikado na yan. Sinasabi natin, kaya nag-aalala ho tayo na sagutin ito kasi baka sa gigil niya, baka atakihin sa puso. At yun ho yung iniiwasan natin. Pero siguro kailangan din nating sagutin alang-alang naman sa iba na makikinig. Ako ay si Alpi Angeles, dating kaanib sa ang dating daan. Sa mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Ligi at Saligan ng Katotohanan sa Bansang Pilipinas Incorporated. Yeah. Sa mga kaanib sa Iglesia ng Diyos sa Bansang Pilipinas Incorporated. So yun ho, tingnan nyo ho yung kanyang sinabi, mga kaibigan. Mga kaanib sa Iglesia ng Diyos sa Bansang Pilipinas Incorporated. Alam nyo ho kung bakit niya sinabi yon? Kasi hindi niya ho alam yung kumpletong pangalan nung iglesyang narehistro ho noon noong 1980. Kaya siya ho mismo nalilito siya sa sinasabi niya. Siguro balikan ho natin yun. Wala naman yatang ganung meaning. So, wala naman yatang idea. Wala naman basta nakalagay doon. Balikan ho natin. Mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Utang ko tuloy kasi parang nanggigigil ako eh. Balikan po natin. Ako ay si Alpi Angeles, dating kaanib sa ang dating daan. Sa mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Ligi at Saligan ng Katotohanan sa Bansang Pilipinas Incorporated. Pakinggan nyo ho. Sa mga kaanib sa Iglesia ng Diyos sa Bansang Pilipinas Incorporated, wala naman yatang ganung meaning, wala naman yatang idea. Siya ho mismo, hindi niya alam na yung mismong kumpletong pangalan. Wala naman ho tayong sinabing gano'n na Iglesia ng Diyos sa Bansang Pilipinas Incorporated. Wala ho tayong binabanggit na gano'n. Doon, sa basta nakalagay doon, mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Bansang Pilipinas. Nakikita niyo ho, siya ho mismo hindi niya alam yung dating pangalan ng kanilang relihiyon yung kanilang sekta. Okay? So hindi niya kabisado yung mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus daw ulit sa Bansang Pilipinas. So tapos yung ganitong uri ng tao ang aatake sa akin. Siguro, ang unang itatanong natin sa kanya, tatay, kailan ho ba kayo nabautismuhan sa ang dating daan? Kasi sabi ko sa inyo, ako po ay nabautismuhan sa mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Ligi at Saligan ng Katotohanan sa Bansang Pilipinas Incorporated noon pong October 16, 1998. At ako po ay nabautismuhan ni Kamore. Baka hindi nyo kilala yon at naiintindihan natin. Baka kahapon lang kayo nabautismuhan dyan. Mga namit ko pa po, pati ang asawa. Namit ko pa po, pati yung kinakasama ng kapatid na Nicolas Perez nung araw. Ang apo ng kapatid na Perez, nakasama ko din. Baka hindi nyo kilala yon. Baka nga hindi nyo nahawakan yung kamay ni Mr. Soriano eh. Ako ho, nakakilala ko sila. Nakadaupang palad ko yan lahat ng mga MIC nung panahong nandyan ho ako. At hindi pa po ang pasalamatan diyan sa Bagong Apalit, diyan sa pasalamatan ninyo. Doon pa ho sa luma. Baka hindi mo alam yung lugar na yun, tuturo ko sa'yo. So, pagpasensyahan nyo na ho. Pagpasensyahan nyo na ho. Wala naman yatang ay doon. Ito naman si Alpi Angeles. So siguro kailangan mong mag-research, Alam nyo yung kahit naman sa pag-aaral ng kasulatan, mahalaga na malaman natin yung mga nakasulat, hindi lang sa Biblia, Sabi nga doon sa 15:4 ng ng Roma, sabi doon ay
sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una, nangasulat sa ikatututo natin. Alam nyo, hindi lang naman ho ito aplikable, yung diwa na ito, no, sa mga isinulat ng mga propeta. Yung kasaysayan, mahalaga din natin pag-aralan. May itinuturo sa atin ng kasaysayan. Pag hindi ho natin pag-aaralan ng kasaysayan, wala tayong walang direksyon yung ating pupuntahan. O, pag hindi nyo inalam, tatay, yun po, ito payo lang ho ito, no, ng isang anak sa kanyang magulang na medyo kakaiba yung tingin sa kanyang sarili, na ayaw tumanggap ng totoo. Okay? Pinapayo natin kay tatay na sana una mag-aral tayo ng kasaysayan. Alamin natin kung sino ba yung mga kinikilalang sugo ng inyong grupo. Baka si Nicolas Perez hindi nyo kilala. No? Baka si Chopi Loora hindi mo kilala, tatay, ano? So kailangan alam nyo, kapag kayo ay magre-relihiyon, dapat nagsusuri kayo ng kasaysayan ng inyong relihiyon. Yung mga pangalan ng inyong relihiyon, importante ho iyon. Ano ho? Talagang nagkukunwari ka pa. Kaya ko nga nasabi diyan na walang laman yung utak mo, wala kang nalalaman sa mga pinagsasabi mo. Kasi unang-una, ang dating daan, Alpe Angeles, nagpapahalata ka talaga, wala kang mangmang. Sabi nga ng Biblia, mangmang. Ang katapat na salita diyan, synonyms word is bobo, tanga-tanga. Anyway, nakasulat naman sa Biblia yung tanga. Kasi, alam mo ba ang Alpe Angeles, ang dating daan, ay pangalan po yan ng programa. Ikaw naman, Okay. Nagpahalata. Kung kayo mag-alala tatay, hindi pa po kayo naaanib sa MCGI, alam ko na po yan. No? Yung pong salitang ang dating daan, programa po iyan ng inyong relihiyon. Pero baka hindi mo rin alam na naglabas ng paksa si Mr. Eli Soriano noon, na pwede palang gamiting pangalan din ang dating daan bilang pangalan ng reliyon. Ngayon, hindi mo na, maaaring itanggi mo na yan, dahil hindi mo naman naabutan si Mr. Soriano siguro na buhay, na nakadao pang palad nyo. Baka nakita nyo lang si Mr. Soriano, nasa Brazil na siya. Hindi na ho natin masisisi, hindi namin kayo masisisi doon, Pero hindi pa ho kayo na miyembro dyan, alam na ho namin yon at alam ko yon na ang dating daan, programa po iyon ng sekta po ninyo. No? Alam ho natin. Huwag ho kayo mag-alala, alam ko yon. No? Hindi nyo kailangang ituro sa akin yon. Kasi na para ka talagang walang laman ng isip mo, kaya talaga dapat lang nalipat-lipat ka, punta sa dati, umalis sa... Okay, about issue ng palipat-lipat ng reliyon, baka hindi nyo nalalaman, lahat ng mga nanggaling sa inyo, hindi naman galing lahat sa dating daan. Lahat naman ng karamihan na nanggaling sa inyo, galing din naman sa ibang sekta. Kaya wag niyo sasabihin tungkol sa palipat-lipat ng relihiyon. At marami sa inyo, lipat lang din galing sa ibang relihiyon. Ha, tatay, turo natin yun, Kasi parang inaatake nyo, yung mismo mga miyembro nyo, ikaw din naman Hindi ka naman miyembro dyan sa hindi ka miyembro dyan sa dating daan. Hindi ka miyembro talaga dyan ipinanganak. No? Ikaw igaling ka rin sa ibang relihiyon. Kaya wag mo aatakihin yun, Even nga yung yung founder ng Iglesia ng Diyos na si Nicolas Perez, kung saan din niya napunta yan kay Chopi Loora, kung alam mo. No? Napunta din yan sa Iglesia ni Cristo, kung alam mo. Alam niyo ho ba yon? Kaya dapat talaga sinasabuhay natin yung salita ni Kristo. Bago tayo magbitaw ng salita, dapat pinag-aaralan natin mabuti, Dapat sinusuri muna natin mabuti bago tayo magbukas ng ating bibig. Itutuloy lang po natin. CGI, lipat sa Iglesia ni Cristo, siguro hindi ka na kontento doon, nagpari ka. Ngayon, ewan ko kung nasaan ka ngayon. Siguro itong part na ito ay okay na pinakita natin sa isang Meron lang po ding isa na meron siyang sinasabi noon. Okay, na programa. Siya. Pero kung sabihin mo na laukan, Iglesia ng mga kalawakan, mga ganyan. Simulan. Sus kayo. Pangangasiwa ni makikipagdebate ka dito tayo. Mr. Daniel Rason, kung saan nanggaling yan, pati kasaysayan ng ang dating daan. Mga exeter, sabihin yun. Iglesia ng mga exeter, lokal ng
ito ho lokal ay ng taga Jupiter, nahahayag yung kanyang taga kurante sa Kalawakan, itinuturo iglesia ng mga ng kanyang Kalawakan, mga ganyan. puno. Tingnan natin ano. Sus, kayo naman. Ibig sabihin, yung likaw ng bituka ng samahang ang dating daan ay alam na alam ko yan. Kung saan nanggaling yan, pati kasaysayan ng ang dating daan, kilala ko yan at alam ko yan. Na itong samahang ito ay nakilala dahil sa giting ng paninindigan sa kanilang doktrina na minana niya noon kay Ginoong Nicolas Perez, na after ng ilang panahon ay unti-unting nagbago. Nakilala ang dating daan sa magiting na pagtatanggol ng kanilang aral. Pero kamusta naman ngayon ang dating daan? Sa pangangasiwa ni Kaka, Mr. Daniel Rason. Dati, nasaan na yung yabang ninyo na sinasabi nyo na kahit sinong ministro, sinong pastor, sinong manggagawa, walang inaatrasa ng inyong samahan. Nakamusta na yung ganun ninyong pagyayabang noon? O palibasa patay na si Mr. Eli Soriano. O bakit ang debate noon ay ang debate nyo ngayon ay naging naging mabuting gawa. Ngayon, ba't ka naghahanap, Alpi? Sagutin natin 'yung bakit daw ako naghahanap. Kasi sinabi ng leader niyo 'yon. No? Sinabi ng leader niyo 'yon at meron tayong video noon. Pag sumagot ka dito, papakita ko sa iyo. No? Ano sabi niya? Pagka namatay daw yung kanyang leader, yung itong si Mr. Soriano, yung daw hiwaga na yon ay mapupunta kay Mr. Daniel. Alam nyo, meron pa nagsasabi, mas maliwanag ika ang magpaliwanag si kapatid na Eli. Kasi buhay pa ako. Pag namatay ako, yung nararanasan yung liwanag, malilipat kay kapatid na Daniel yon. Kaya, halimbawa, ngayon, hindi mo marinig kay kapatid na Daniel, yung gusto mong marinig na gaya na narinig mo sa akin, maghintay ka pagpatay na ako. No? Pag namatay ako, yung nasa akin lilipat dyan, maliwala ka. Kaya yun ang pag-asa ko eh. Tsaka ang isang mangangaral ng Diyos sa pagtuturo ni Mr. Eli Soriano, dapat humaharap yan sa debate. Na Eli, hindi po ba kasama dyan yung kahit hindi ka kumibo, kung paanong pwede kang mangaral ng hindi ka kumikibo, pwede ka din pong makipagdebate ng hindi ka kumikibo. May sabi sa'yo, wala sa Biblia sinasabi mo. Ang mga apostol, si Kristo mismo, nakipagdebate sa mga Hudyo. Siguro yung ayaw makipagdebate ngayon, walang bala yun. Kung kasama ka dyan, kung ikaw ay nasa totoong iglesia, reliyon, kapatid na Luz, kasama ka dapat dyan, di ba? Opo, dapat. So, ngayon, ikakasa ka na namin bukas ng debate sa mamili na kayo ng kakasa ka namin kapatid na Luz, dahil dapat merong kanyan. Pagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan. Pamunuan po ang nilalabanan sa Biblia po. Kasi, ganito po kasi yun eh. Pag ang lalabanan mo, yung alipores, pagkatapos ng diskusyon, napahiya, sabihin, hindi naman yun ang puno namin eh. Para wala na pong lusot, dapat puno ang humarap. Dapat puno ang humarap. Dapat puno ang humarap. Dapat puno ang humarap. Yan ang turo eh. Turo yan ng sugo nyo, no? Kung alam nyo, no? Kung naabutan mo pa siyang buhay nung araw, baka naabutan mo na lang si Daniel siguro, no? Di natin siya masisisi. Gusto mong pumasok uli? Ay hindi ho, hindi. Hindi ko gustong pumasok uli sa inyo. No? Ayoko na masira ang buhay ko gaya nung nangyari sa inyo. No? Hindi ho ako babalik sa inyo. No? At makikipagdebate ka dito? Ayun, babalik siguro ako para makipagdebate. Alpi Angeles, miyembro nyo. gusto mo balikan? Babalik ka dito? At maghahanap ka ng kadebate dito? Yes, yan, pwede ho yan. Bakit hinahanap mo yung mga ganong sistema? Kasi yun ho yung sabi ng inyong sugo, na sugong tagabasa nyo. Dapat subukin ang mga ang mga mangaral kung ito'y sa Diyos. Baka nakakalimutan nyo. Siguro naman wala naman kayong demensya, wala naman siguro hindi naman kayong
nagkaka-amnesia, no? Although na possible yun sa edad nyo, pero siguro baka hindi naman ninyo nakakalimutan na sinabi yon ng inyong leader, ano? Alam mo, ang kahapon at ngayon, at maging ang bukas, huwag mong sabihin pare-pareho lang. Ayan, dito tayo magkakaproblema, no? Hindi ho ganyan ang tinuro ng Mr. Soriano, no? Pakinggan nyo, ha? Hindi ba hindi ba ganun yon? Tingnan ho natin sa aklat po ng Ecclesiastes. Tingnan natin, ano? Dito po sa 3:15. Basahin ho natin, ano? Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na. At ang mangyayari pa ay nangyari na rin. At hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na. Kaya yung sana bago nyo sinabi itong pangungusap na ito, sana nag-isip kayong mabuti kasi mapapahiya kayo. No, tay, no, sana ay iniisip yung mabuti yung sinasabi nyo, no? Ngayon, merong... Maring masabi ko pagdating sa aral at doktrina, dito sa pinagsama-samahan, lalo na sa MCGI, isa lang. Ay, mali ho yun. Hindi ho totoong isa lang. Dahil sa panahon namin, ang mga babae, bawal po ang magpantalon. Baka hindi nyo alam yon. Nung naging miyembro si Arlene Rugat, namatay na si Mr. Soriano, pwede na yung no? Pwede na yung square pants. Kaya wag nyo sasabihin isa lang yon. Baka hindi mo rin alam, nung panahon nandyan pa si Mr. Soriano, meron pa yung belo, no? After how many months, tinanggal din yung belo na yun. Ang belo naging naging mahabang buhok ng babae ang belo, no? So wag niyo sasabihin gano'n na nagbabago din kayo, no, ng doktrina. Pero maring magkakaiba na yan dahil iba yan noon kaysa ngayon. Oo. So hindi ganyan ang turo ni Mr. Soriano, no? Kung sino man nagturo sa inyo, manalangin kayo mabuti. Baka magalit yung Diyos na kinikilala niyo sa inyo kasi magkaiba kayo ng pahayag ng sugo niyo. Iba ang diwa niyo eh. Iba ang diwa niyo kay Mr. Soriano, tatay, no? Huwag mong hanapin ang kapatid na Eli dahil ang kapatid na Eli iba yung kanyang takbo ng kanyang siguro maintindihan na ho natin to, lilipat po tayo dahil pinakikita kasi nila ngayon na si Mr. Soriano dati debate ngayon dahil hindi nakakaya ni Daniel Rason, mabuting gawa na daw. Okay, kalimutan na ho natin yan o patapusin na ho natin yan. Pero meron pa siyang sinabi, no, sa bahagi ng ngayon. Okay, tignan po natin ito. Siguro debate Debate tayo, dapat bang magsusuot ng mahabang meron siyang hapon. No, dati napakagiting ng Iglesia ng Diyos sa Ligit Suhay. Pero nung namatay si Mr. Nicolas Perez at humalinig nga si Levi, o asa na ang yabang ng Haligit Suhay. O kaya nga, bakit ka naghahanap? Gusto mo makipagdebate? Opo, gusto kong makipagdebate. Ano? Debate tayo? Dapat bang lumuhod sa kahoy, bato, tisa, larawan, sa papel, sa drawing? Okay, sabi niya ay debate daw kami. Tinatanggap po natin ang hamon ni tatay sa isang maginoong diskusyon, hindi po sa online. Kasi maraming dahilan ng online, pwedeng mawalan ang signal, okay, nahamon po natin si tatay, kahit po sa ang lokalis ninyo, or coordinating center ninyo, pupunta po tayo. So, ang debate daw ay tungkol sa pagluhod, ano? Ulitin natin yung part na yun na sinabi niya, okay. Ito yung gusto niya atang maging paksa. In case po na matutuloy ang debating ito, si tatay ang paggagawain natin ng paksa, ano, para masaya. Okay. At yan ay nangyari na rin sa panahon ni Ginoong Nicolas Perez. No, dati napakagiting ng Iglesia ng Diyos sa Ligit Suhay. Pero nung namatay si Mr. Nicolas Perez at humalinig nga si Levi, o asa na ang yabang ng Haligit Suhay. O kaya nga, bakit ka naghahanap? Gusto mo makipagdebate? O, gusto natin makipagdebate. Ano? Debate tayo? Dapat bang lumuhod sa kahoy? Ayan, debate tayo. Dapat bang lumuhod sa kahoy? So, pag-usapan po natin yan sa isang debate. No, kahit wala na ho tayong pre-debate conference, debate na kaagad. Sabihin nyo lang ho. At kung mayroon pong mga kapatid na Katoliko na nakakakilala po kay tatay, baka pwede yung matulungan nyo ko na ipaabot sa kanya na tinatanggap po natin yung hamon niya
Wala na pong pre-debate conference. Pag nagkita kami, debate ka agad. Siya gumawa ng paksa at doon natin pag-usapan yung paksa. After pag-usapan ng paksa, saka po tayo magdedebate sa oras po, araw at oras po mismo ng pagkikita natin. Tisa, So, yan. larawan, Meron pa sa sa isang papel, sa meron pa drawing. isang temang gustong sabihin. Ito ho. Sumagot ka dyan, Alpi Angeles. At bakit ganyan ang mga takbo ng pananalita mo? Yan, sige po. Ba't ka naghahanap? Meron pa, ito pakinggan ko. Gusto mo rin magkipagdebate? Ano ba? Debate tayo. Dapat bang magsusuot ng mahabang pag nag-misa? Yan. So, dapat daw bang magsuot yung mahahabang damit, yung mga best met ng mga pare? Pwede po. Kahit ano pong gusto niyong paksa, pag-usapan po natin. So, dahil wala po tayong masyadong oras, mga kaibigan, mga kapatid, ay dito po muna natin tatapusin at pag magkakaroon po tayo ng mahabang panahon ulit, tutuloy po natin yung pag-aaral na ito. So, ito pa lang ay nais nating iparating na kinukol po natin ang hamon ni Tatay sa isang maginoong diskusyon. Sabihin nyo lang kahit po saan lugar, kahit nasa Mindanao ho kayo, pupuntahan ko kayo. Matuloy lang ang debating ito. So hanggang dito po, at again po, nakikiusap tayo, baka meron po tayong mga kakilala na nakakakilala kay Tatay at gustong maghamon, gusto pong pumunta sa kanya, makiusap o makipag-coordinate po sa akin para po sa debating ito ay malugod po nating tinatanggap ang debating ito. So, tatanawin ko pong malaking utang na loob pagka ako po ay natulungan yung makipag-ugnayan kay Tatay para sa debating ito. Maraming salamat po at gaya po ng ating lagi ipinapanalangin. Alam nyo, ang katotohanan, kung gusto ho natin ang katotohanan, isang bagay ho ang dapat nating gawin. Hindi tayo dapat umalis sa simbahan sapagkat ang simbahan, ang haligi at saligan, haligi at suhay, the pillar and ground of the truth. Maraming salamat po at pagpalaing tayong lahat ng Panginoon Diyos at samahan din tayo ng ating mahal na ina, ang ating Birheng Maria. Maraming salamat.